Akala ko, ang dambana ang dulo ng aking hirap. Iyon pala, ang simula ng aking pagkaalipin. Isang basahan, isang dura sa aking dangal, sa mismong gabi ng aming pulot gata. Hindi ka asawa rito, Sarah. Isa kang katulong na may singsing, bulyaw ni Kevin. Ngunit nagkakamali sila. Ang luhang pumatak ngayong gabi ay ang huling patak ng aking kahinaan. Handa na ba silang harapin ang babaeng tinangka nilang apihin? Ano ang gagawin mo kung ang iyong pinakamagandang panaginip ay maging isang buhay na bangungot sa loob lamang ng isang araw? Kunin mo ang basahang yan at simulan mo ng punasan ang dumi sa sahig ng kusina, Sarah. Huwag kang tumitig sa akin na parang biktima sa teleserye. Dahil simula ngayong gabi, ang tanging papel mo lang sa bahay na ito ay maging isang katulong na may legal na papel. Ang boses ni Kevin ay hindi katulad ng malambing na bulong na ipinangako niya sa harap ng dambana kanina lamang. Ito ay matigas, malamig, at may dalang lason na tila unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng pagkatao ni Sarah. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan ay nakatayo sa harap niya, hindi bilang isang mapagmahal na asawa, kundi bilang isang Panginoon na handang mamerwisyo. Bago pa man makasagot si Sarah, isang basa at madungis na basahan ang lumipad sa hangin at tumama ng direkta sa kanyang mukha. Ang amoy ng luma at mapanghing tela ay humalo sa bango ng kanyang mamahaling pabango. Ang dampi ng basahang iyon sa kanyang balat ay mas masakit pa kaysa sa isang tunay na sampal. Ito ay simbolo ng paghamak, isang deklarasyon na ang kanyang dangal ay wala ng halaga sa loob ng silid na ito. Dahan-dahang nalaglag ang basahan mula sa mukha ni Sarah at bumagsak sa paanan ng kanyang suot na puting silk nightgown, ang suot na pinili niya para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Hawak-hawak pa rin ni Sarah ang isang baso ng mainit na gatas na inihanda niya para kay Kevin. Iniisip na pagod ang kanyang asawa mula sa mahabang selebrasyon ng kanilang kasal. Ang gatas sa loob ng baso ay nangangatog, sumasabay sa panginginig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang kwartong ito na dapat ay puno ng rosas at pag-ibig ay biglang naging isang malamig na bilangguan. Ang mga regalong hindi pa nabubuksan, ang kanyang wedding gown na nakasabit pa sa gilid, lahat ng yon ay tila nanunukso sa kanyang katangahan. Ang bawat dekorasyon sa bahay na yon ay naging saksi sa isang mabilis na pagbabago ng tadhana. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Ang lalaking lumuhod sa harap niya para humingi ng kanyang kamay ay siya ring lalaking ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Kevin. Sa halip, may isang mapanuyang mamumngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagguho ng mundo ni Sarah. Unti-unting bumibigat ang bawat paghinga ni Sarah. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi. Ang baso ng gatas na hawak niya ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may malakas na ingay, kundi tumapon ng dahan-dahan sa mamahaling alpombra, lumilikha ng isang maputing mantsa na tila sumisimbolo sa kanyang nadungisang pangarap. Hindi siya makahiyaw. Walang boses na lumalabas sa kanyang bibig dahil ang sakit ay masyadong malalim para idaan sa tili. Ang kanyang puso, na kanina lang ay punong-puno ng pag-asa, ay tila isang kristal na bumasag sa libu-libong piraso. Ang bawat piraso ay matalas, humihiwa sa bawat alaala ng kanilang matamis na nakaraan. Napansin ni Sarah ang pagbabago sa bawat giyakwan niya. Ang ilaw sa kwarto ay tila naging sobrang liwanag, nakakasilaw, habang ang paligid naman ay tila lumalabo. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Kevin ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa bawat segundong lumilipas, ang bigat ng singsing sa kanyang daliri ay nagiging parang isang kadena
na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Ito ba ang kahulugan ng habang buhay ng ipe mo? Hoy, na ipinangako niya? Isang gabi pa lang ang lumilipas mula nang sabihin niya ang I do. Ngunit bakit parang habang buhay na pagdurusa ang agad na bumati sa kanya? Habang nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa at wasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malupit na bulong na ayaw siyang tantanan. Kung ang pag-ibig ay dapat na maging kanlungan, bakit sa mismong gabi ng aking kasal ay naramdaman ko ang lamig ng isang libingan? Huwag kang umasta na parang prinsesa sa pamamahay ko, Sarah. Sa bahay na ito, ang ganda mo ay hindi nakakabusog at ang katayuan mo bilang asawa ay nagsisimula sa dumi ng kawali at init ng kalan. Ang matalim na boses ni Doña Consolacion ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Tila isang kumpas ng latigo na gumising sa nananakit pang katawan ni Sarah. Hindi pa sumisikat ang araw at ang bawat kalamnan ni Sarah ay tila binabagsakan ng mabigat na bakal dahil sa kawalan ng tulog. Ang bawat yabag ng kanyang biyenan sa pasilyo ay naglalabas ng tunog na tila isang martilyo na nagpapatibay sa rehas ng kanyang bagong bilangguan. Dahan-dahang bumangon si Sarah mula sa malamig na sahig ng kusina kung saan siya nanatili pagkatapos ng pambabastos ni Kevin kagabi. Ang kanyang suot na silk nightgown ay gusot-gusot na at may mga mantsa ng dumi. Isang malupit na paalala na ang kanyang pangarap na buhay may asawa ay naging isang madilim na biro sa loob lamang ng ilang oras. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Ang mga kapatid ni Kevin at ang mga pinsan niya ay gigising na sa loob ng isang oras. Gusto ko ng mainit na kape, sinangag at adobo. At siguraduhin mong hindi sunog dahil hindi ako nagbayad ng malaking halaga sa kasal ninyo para lang pakainin kami ng basura, dagdag ni Doña Consolacion habang tinititigan si Sarah mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan, nararamdaman ni Sarah ang unti-unting pagliit ng kanyang mundo. Ang kusinang ito, na dati ay naisip niyang magiging lugar ng masasayang salo-salo, ay naging isang entablado ng kanyang pagdurusa. Ang bawat pinggan na kanyang hinahawakan ay tila may bigat ng 1 tonelada, at ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang natitirang dignidad. Pumasok si Kevin sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling robe, mabango at mukhang presko. Inasahan ni Sarah na kahit isang sulyap ng pagmamahal o pagsisisi ay makikita niya sa mga mata ng asawa. Ngunit tila isang estranghero si Kevin. Nilagpasan niya si Sarah na parang isang anino, direkta sa kanyang ina, at humalik sa pisngi nito. Ma, hayaan mo na siya. Kailangan niyang matutunan ang disiplina sa bahay na ito. Masyado siyang naging layaw sa trabaho niya, kaya akala niya ay lahat ng bagay ay nakukuha sa isang pitik lang. Sabi ni Kevin habang humihigop ng kape na parang walang nangyaring masama kagabi. Ang bawat higop ni Kevin ng kape ay tila isang saksak sa puso ni Sarah. Ang lalaking ito, na nangakong poprotektahan siya sa harap ng Diyos at ng tao, ay ang siya ring unang naglalagay sa kanya sa ilalim ng talampakan ng kanyang ina. Ang katahimikan ni Sarah ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang malalim na balon ng pait na unti-unting napupuno. Habang naghihiwa ng bawang, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod. Ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw. Ang bawat hiwa ay tila paghiwa rin sa kanyang mga pangarap. Isang patak ng pawis ang gumulong sa kanyang pisngi. Humahalo sa alat ng luhang pilit niyang pinipigilan. Sa loob ng kanyang isipan, ang mga imahe ng kanyang matatagumpay na presentasyon sa kumpanya ay unti-unting napapalitan ng imahe ng isang babaeng nakaluhod at naglilinis ng dumi ng ibang tao. Nga pala, Sarah, sabi ni Kevin bago lumabas ng kusina. Huwag mo nang hanapin ang pera mula sa mga sobre ng kasal. Inilipat ko na sa account ni Mama.
Utang na loob natin sa kanya ang lahat ng marangyang selebrasyon kahapon, kaya nararapat lang na siya ang humawak ng pera. Ang bawat salita ay tila isang mabilis na paghampas sa kanyang dibdib. Ang perang yon ay pinagpaguran nila at ang bahagi niyon ay galing sa kanyang sariling mga kamay. Ang pakiramdam ng ninakawan, hindi lang ng pera, kundi ng karapatan at boses, ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Habang iniinit ang kawali, napansin ni Sarah ang kanyang wedding ring. Ang gintong kumikinang ay tila isang matalim na kawit na bumaon sa kanyang balat. Ang bawat paggalaw niya ay nagpapaalala sa kanya na siya ay nakatali na. Ngunit hanggang kailan? Sa gitna ng usok at init ng kalan, isang nakakabagabag na kaisipan ang pumasok sa kanyang diwa. Anong uri ng pagmamahal ang kailangang magnakaw ng iyong kinabukasan para lang bayaran ng isang nakaraang hindi mo naman utang? Ang mga papel na ito ay basura na ngayon, Sarah. Wala nang kwenta ang pagiging Employee of the Year mo dahil sa bahay na ito. Ang tanging karir mo ay ang maging asawa ko at pagsilbihan ang pamilya ko. Ang bawat salita ni Kevin ay tila isang patak ng asido sa sugat na hindi pa humihilom. Hawak ni Kevin ang isang parangal na nakuha ni Sarah noong nakaraang taon, isang plaque ng pagkilala sa kanyang husay sa mundo ng pananalapi. Ang makintab na salamin ng parangal ay sumasalamin sa mukha ni Sarah na ngayon ay maputla may uling sa pisngi mula sa paglilinis ng maruming bodega na ipinagawa ni Doña Consolacion. Dahan-dahang kinuha ni Kevin ang plaque at walang pakundangan itong ibinalibag sa isang sulok ng bodega. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa semento ay tila ang tunog ng sariling puso ni Sarah na unti-unting nadudurog. Hindi nagmula ang tunog sa isang mabilis na pagbasag, kundi sa isang mapurol na paghampas na nag-iwan ng lamat sa bawat letra ng kanyang pangalan na nakaukit doon. Naiwan si Sarah sa madilim at maalikabok na silid, napapalibutan ng mga kahon ng kanyang nakaraan. Dito sa sulok na ito, kung saan itinatapon ang mga bagay na wala ng silbi, doon din itinalaga ni Kevin ang kanyang halaga. Hinawakan ni Sarah ang isang lumang litrato na bahagyang nakalabas sa isa sa mga kahon. Litrato ito ng kanyang yumaong ama, si Tatay Efren. Sa litrato, suot ni Sarah ang kanyang toga at ang kanyang ama ay nakangiti ng malapad. Ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Naalala ni Sarah ang huling bili ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sarah, ang talino at dangal ay dalawang bagay na hinding-hindi mananakaw sa iyo ng kahit na sino. Hayaang mong maging matigas ang iyong loob, gaya ng bakal na dumaan sa apoy. Ang boses ng kanyang ama ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng napakalamig na bodega. Kinuha ni Sarah ang dulo ng kanyang maruming tapis at dahan-dahang pinunasan ang alikabok sa mukha ng kanyang ama sa litrato. Ang bawat haplos niya ay puno ng paghingi ng tawad. Tawad dahil hinayaan niyang mapunta siya sa ganitong kalagayan. Tawad dahil naniwala siya sa mga matatamis na salita ni Kevin na tila mga anay na unti-unting kinakain ang kanyang pundasyon. Maya-maya ay narinig ni Sarah ang tunog ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa kanyang dating sep sa kumpanya. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang ito ang pintuan patungo sa kanyang dating buhay. Ang buhay kung saan siya ay iginagalang. Kung saan ang kanyang boses ay may timbang. Hello, Sarah. I've been trying to reach you. May malaking project kami at ikaw lang ang naiisip kong makakahawak nito. Are you ready to come back? Ang boses ni Sir Anton ay puno ng tiwala. Isang kabaligtaran ng boses ni Kevin na puno ng panlalait. Sandaling tumigil ang mundo ni Sarah. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naguudyok sa kanya na sumigaw ng oo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang pinto ng bodega
ay bumukas ng marahas. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang talim na sumugat sa kadiliman ng silid. Nakatayo doon si Kevin. Ang mukha ay puno ng hinala. Mabilis niyang nilapitan si Sarah at hinablot ang cellphone mula sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang screen at isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Akala mo ba ay papayagan kitang bumalik sa mundong yon, na maging boss ka ulit habang ako ang naiiwan sa anino mo? Angil ni Kevin habang mahigpit na hawak ang braso ni Sarah. Sapat na para mag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Kevin at ang mahinang hikbi na pilit na pinipigilan ni Sarah. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sarah na ang bodega na ito ay hindi lang imbakan ng mga lumang gamit. Ito ang sementeryo ng kanyang mga pangarap kung hindi siya gagawa ng paraan. Tiningnan ni Kevin ang laptop ni Sarah na nakapatong sa isa sa mga kahon, ang tanging kagamitan na nag-uugnay sa kanyang propesyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang paa sa ibabaw nito. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong dangal kung ang lahat ng bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas ay isa-isang niyuyurakan sa harap ng iyong mga mata? Huwag kang mag-alala, ma. Konti na lang at mapipirmahan na rin ni Sarah ang waiver para sa kondo niya. Hindi niya mahahalata na ang lahat ng ito ay bahagi lang ng plano para mabayaran ang mga utang natin sa kasino. Ang boses ni Kevin ay dahan-dahang gumapang sa madilim na pasilyo. Tila isang ahas na naghahanap ng mabibiktima. Nakahiga si Sarah sa isang manipis na kutsyon sa sahig ng sala. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit, ngunit ang bawat pandaman niya ay gising na gising. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bahay. Dahilan upang ang bawat bulong mula sa silid ni Doña Consolacion ay maging kasing linaw ng isang sigaw sa pandinig ni Sarah. Nanatiling hindi gumagalaw si Sarah, pinipigilan ang bawat paghinga upang hindi makalikha ng anumang ingay. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso ay mas matindi pa. Ang bawat tibok niyon ay tila isang babala. Isang mabilis na paghampas ng pakpak ng isang ibong nakakulong sa hawla. Siguraduhin mo lang, Kevin, sagot ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman at walang bakas ng pag-aalinlangan. Masyadong matalino ang babaeng yan. Kung hindi mo siya nagawang pasunurin sa dahas, gamitan mo ng matatamis na salita. Kailangan nating makuha ang titulo ng ari-arian niya bago pa malaman ng mga nagpapautang na wala na tayong pambayad sa interes. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Sarah ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang pag-ibig na akala niya ay totoo. Ang mga pangakong binitawan sa harap ng altar. Lahat ng iyon ay isa lamang palabas. Isang serye ng mga kasinungalingan na maingat na binuo upang makuha ang kanyang mga pinaghirapan. Ang bawat halik ni Kevin, ang bawat ngiti nito noong sila ay magkasintahan pa, ay tila mga lason na ngayon ay unti-unting kumakalat sa kanyang alaala. Naramdaman ni Sarah ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo, at harapin sila. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Isang butil ng malamig na pawis ang gumulong mula sa kanyang sentido patungo sa kanyang unan. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang disyerto at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog. Hindi lang siya biktima ng isang malupit na asawa. Siya ay biktima ng isang pamilya ng mga mandaragit. At huwag mong kakalimutan ang tungkol sa account niya sa bangko. Dagdag pa ng kanyang biyenan. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel ay naririnig sa katahimikan. Kailangan nating ma-access iyon bago matapos ang buwan. Alam ko, ma, gagawin ko ang lahat para makuha ang tiwala niya ulit bukas. Konting drama lang, bibigay din iyon. Alam mo naman si Sarah,
Malambot ang puso niyan pagdating sa akin. Ani Kevin na may kasamang mapanuyang tawa na tila humihiwa sa kaluluwa ni Sarah. Ang bawat tawa ni Kevin ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Sarah. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Tila may isang mabigat na pader na dahan-dahang gumuguho sa ibabaw niya. Ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa lalaking ito, ang pagtulong sa kanyang pamilya, ang pagbibigay ng kanyang oras at pera, ay itinapon lang sa basura. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang marinig. Ang susunod na sinabi ni Kevin, isang pangalan na hindi niya inaasahang maririnig sa ganitong pagkakataon. Konting tiis na lang talaga, Clarissa. Malapit na tayong magkasama nang walang iniisip na problema sa pera. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kinuha ko kay Sarah. Ang pangalang Clarissa ay tila isang matalim na karayom na bumaon ng malalim sa puso ni Sarah. Isang pangalan na naging sanhi ng paghinto ng kanyang paghinga sa loob ng ilang segundo. Sino si Clarissa? At anong ugnayan nito sa kanyang asawa? Habang nakahiga sa dilim, ang bawat luha na pilit na pinipigilan ni Sarah ay nagsimulang dumaloy ng tahimik, binabasa ang kanyang unan. Ngunit sa likod ng bawat luha ay isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Ang apoy ng katotohanan na nagpapakita sa kanya ng tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Paano mo haharapin ang kinabukasan kung ang lalaking itinuring mong sandigan ay mayroon na palang ibang babaeng pinaglalaanan ng bawat ninakaw na piraso ng iyong buhay? Ang pinakamatalim na sandata ay hindi ang itak na nakikita, kundi ang nangiting suot ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. Maagang maaga pa ay gising na si Sarah. Ang bawat kilos niya sa loob ng kusina ay tila isang maingat na sayaw, tahimik, mabilis, at walang pagkakamali. Ang bawat pinggan na inilalapag niya sa hapag ay hindi gumagawa ng ingay, isang pagpapakitang tao ng kanyang ganap na pagpapasakop. Ngunit sa ilalim ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na humuhubog sa kanyang bagong pagkatao. Ang bawat butil ng kanin na kanyang isinasangag ay tila isang sandali ng kanyang buhay na pilit niyang binabawi mula sa mga mapang api. Ma, heto na po ang kape ninyo. Pasensya na po kung medyo natagalan. Siniguro ko lang na tamang-tama ang init para sa inyo. Malamig na sabi ni Sarah habang dahan-dahang inilalapag ang tasa sa harap ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang ibon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig. Umiiwas na ipakita ang apoy na naglalagablab sa loob ng kanyang mga balintataw. Tumingin si Doña Consolacion sa kanya ng may halong gulat at kasiyahan. Ang mapanuring mata ng matanda ay tila sinusukat kung totoo ang pagbabagong anyo ng kanyang manugang. Mabuti naman at natauhan ka na, Sarah. Akala ko ay aabutin tayo ng siyam-siyam bago mo matutunan ang lugar mo sa bahay na ito. Kevin, tingnan mo ang asawa mo. Ganito ang gusto kong makita tuwing umaga. Lumapit si Kevin at humawak sa balikat ni Sarah. Naramdaman ni Sarah ang pangingilabot sa bawat daliri ng asawa na dumidikit sa kanyang balat. Ang haplos ni Kevin ay tila isang malatunaw na tingga na nagpapasuso sa kanyang pandidiri. Sabi ko naman sa'yo, Ma, konting pasensya lang at maiintindihan din ni Sarah kung gaano natin siya kamahal. Sarah, honey, salamat sa pag-unawa. Alam mo namang para sa ikabubuti natin ang lahat ng ito, di ba? Isang pilit na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Sarah. Opo, Kevin, naintindihan ko na. Masyado lang akong naging emosyonal nitong mga nakaraang araw. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya tayong lahat. Ang bawat salitang binitawan ni Sarah ay tila isang malaking kasinungalingan na dumaan sa kanyang lalamunan, kasing pait ng apdo. Sa loob ng kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo. Ang kanyang pagpapasakop
ay isang balat kayo, isang maskara na kanyang isinuot upang patulugin ang hinala ng kanyang mga kaaway. Habang ang kanyang katawan ay naglilingkod, ang kanyang utak ay abala sa pagbuo ng isang estratehiya na kasing talim ng isang labaha. Pagkatapos ng almusal, habang ang mag-ina ay abala sa panonood ng telebisyon, nagkunwari si Sarah na maglilinis ng banyong malapit sa labas. Gamit ang kanyang lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng mga maruming damit, mabilis siyang nag-type ng isang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matatag kaysa sa anumang pader. Attorney Ramos, kailangan ko po ng tulong ninyo. Ipinapadala ko na po ang mga dokumentong nakuha ko. Tulungan niyo po akong mabawi ang aking buhay. Ang bawat segundong hinihintay niya para sa reply ay tila 1 taon. Ang bawat tunog ng yabag mula sa labas ng banyo ay nagpapabilis ng kanyang paghinga. Isang mahinang pag-vibrate ng phone ang naramdaman niya sa kanyang palad. Nakuha ko, Sarah. Manatili kang kalmado. Huwag mong ipapahalata ang kahit ano. Magkita tayo sa lalong madaling panahon. Mabilis na binura ni Sarah ang mensahe at itinago ang phone sa kanyang bra. Ang pakiramdam ng matigas na gadget sa kanyang dibdib ay tila isang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng lakas. Lumabas siya ng banyo na may hawak na timba at basahan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang blangkong papel. Nadatnan niya si Kevin na nakatayo sa pasilyo. Tila naghihintay sa kanya. Ang puso ni Sarah ay lumaktaw ng isang tibok. Pinagdudahan ba siya nito? Ang tagal mo yata sa loob, Sarah? Tanong ni Kevin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan ang pawisang mukha ng asawa. Hinawakan ni Sarah ang braso ni Kevin at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Isang kilos na puno ng huwad na pagmamahal, ngunit sapat na upang palambutin ang hinala ng asawa. Masyado lang pong marumi ang sahig, Kevin. Gusto ko lang siguraduhin na matutuwa si Mama sa trabaho ko. Hinalikan ni Kevin ang noo ni Sarah. Isang halik na tila marka ng isang traidor. Ngumiti si Sarah, ngunit sa loob niya, isang tanong ang hindi mawala-wala. Gaano katagal mo kayang suotin ang maskara ng isang alipin bago tuluyang lamunin ng dilim ang iyong tunay na anyo? May mga hakbang na kailangang gawin sa dilim upang mahanap ang liwanag, kahit na ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng matatalim na bubog na handang dumanak ng iyong sariling dugo. Hawak ni Sarah ang isang luma at kupas na basket para sa palengke. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa harap ni Doña Consolacion, isa lamang siyang masunuring manugang na handang mamalengke at magluto ng espesyal na tanghalian para sa pamilya. Ngunit sa ilalim ng mga nakatuping listahan ng rekado, nakatago ang kanyang passbook at ang pag-asa ng kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang niya palabas ng gate ng subdivision ay tila isang pagtakas mula sa isang mahigpit na tanikala. Ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat ay tila isang babala, ngunit ang lamig ng kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi. Pagdating sa kanto, sa halip na sumakay ng tricycle patungo sa palengke, mabilis siyang pumara ng taxi patungo sa sentro ng Makati, ang lugar kung saan siya dating kinikilala bilang si Sarah de la Vega, ang matalinong financial analyst. Pagpasok niya sa loob ng bangko, sinalubong siya ng bugso ng malamig na hangin mula sa aircon. Ang bawat tunog ng sapatos sa makintab na sahig ay tila isang paalala ng kanyang dating buhay. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng pintuan. Gusot ang suot na blusa, walang kolorete ang mukha, at ang kanyang mga kamay ay may mga bahid pa ng uling. Good morning, Ma'am Sarah. Ikaw ba yan? Ang boses ni Miss Rivera, ang bank manager na matagal na niyang kakilala, ay puno ng pagtataka. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, tila hindi makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya ay ang dating elegante at tiwalang kliyente ng bangko. Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Sarah.
Oo, Miss Rivera. Medyo naging abala lang sa bahay. Gusto ko sanang ilipat ang lahat ng laman ng personal savings ko sa isang bagong account. Isang account na ako lang ang may access at walang joint names. Ang bawat pagpirma niya sa mga dokumento ay tila isang seremonya ng pagbawi sa kanyang sarili. Ang tunog ng ballpen na gumagasgas sa papel ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapang pera na uunti-unting lumalayo sa madungis na kamay ni na Kevin at Doña Consolacion. Ito ang kanyang bala, ang kanyang pananggalang para sa digmaang alam niyang darating. Ngunit sa gitna ng transaksyon, ang kanyang puso ay biglang lumaktaw ng isang tibok. Sa labas ng malaking salamin ng bangko, isang pamilyar na mukha ang dumaan. Si Bong, ang nakababatang kapatid ni Kevin na kilalang tamad at mahilig mag-abang ng maling kilos ng iba. Nakatitig si Bong sa loob ng bangko tila may hinahanap. Mabilis na yumuko si Sarah. Ginagamit ang kanyang basket para takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tila isang hayop na sinusubukan na huwag mapansin ng mga ngaso. Ang bawat segundo ng paghihintay sa pag-process ng bank account ay tila isang oras ng pagdurusa. Nararamdaman niya ang butil-butil na pawis na gumugulong sa kanyang likod sa kabila ng lamig ng aircon. Nang matapos ang lahat, mabilis siyang lumabas sa backdoor ng gusali, umiiwas na makita ni Bong. Bumalik siya sa palengke at mabilis na namili ng mga kailangan, karne, gulay, pampalasa, upang magmukhang makatotohanan ng kanyang pag-alis. Ang kanyang puso ay patuloy pa ring kumakabog ng malakas habang nakasakay sa tricycle pabalik sa bahay ng mga biyenan. Pagpasok niya sa gate, nadatnan niya si Kevin na nakasandal sa pinto. May hawak na stick ng sigarilyo at may mapanuring tingin. Ang tagal mo yata sa palengke, Sarah. At bakit parang hinihingal ka? May dinaanan ka pa ba? Tanong ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng hinala habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ibinaba ni Sarah ang basket at ipinakita ang mga binili. Maraming tao sa palengke, Kevin, at kailangan kong maglakad ng mabilis para makaabot sa pagluluto ng tanghalian ninyo. Tinitigan ni Kevin ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo. Tila naghahanap ng anumang bakas ng pagsisinungaling. Maya-maya ay ngumiti ito ng nakakaloko at kinuha ang basket. Ngunit bago pa makapasok si Sarah sa loob, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang phone sa loob ng kanyang bulsa. Pagpasok niya sa kusina, mabilis niyang tiningnan ang screen. Isang unregistered number ang nagpadala ng mensahe. Ang mga salitang nabasa niya ay tila nagpabagsak sa lahat ng lakas na kanyang binuo sa loob ng bangko kanina. Ang akala mo ba ay hindi ko alam kung saan ka pumunta? Mag-ingat ka, Sarah. Ang bawat galaw mo ay may nanonood. Sino ang nagpadala nito? Alam ba ni Bong? O may mas malalim pang lihim na hindi niya alam tungkol sa pamilyang pinasukan niya? Ngumiti ka, Sarah. Huwag mong ipahiya ang pamilya namin sa harap ng mga bisita dahil ang bawat luhang ipapakita mo ay isang saksak sa dangal na pilit naming itinatayo para sa iyo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamyos na musika sa pandinig ng mga bisita. Ngunit para kay Sarah, ito ay parang tunog ng isang humahaging na bala. Ang bahay ay puno ng halakhak, ang amoy ng lechon at masasarap na putahe ay humahalo sa ingay ng masayang musika ng fiesta. Ngunit sa likod ng mga makukulay na banderitas at kumikinang na mga palamuti, si Sarah ay mistulang isang anino na pilit itinatago sa sulok ng bawat katuwaan. Suot ni Sarah ang isang mamahaling bestido na ipinahiram ni Doña Consolacion. Isang damit na tila napakabigat dahil sa bawat tahi niyon ay nakabalot ang kontrol ng kanyang biyenan. Habang ang ibang mga kababaihan ay nakaupo at nagtatawanan, si Sarah ay walang tigil sa pagdadala ng mga tray ng pagkain at pagpupunas ng mga natapong inumin. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa pagod at ang kanyang likod
ay tila mababali na sa bawat pagyuko para magsilbi. Oh, Sarah, ikaw na ba yan? Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Si Mrs. Gomez, ang dati niyang kliyente sa bangko, ay nakatingin sa kanya ng may halong gulat. Akala ko ay nasa honeymoon kayo sa Europe? At bakit ikaw ang nag-aasikaso ng mga pagkain? Wala ba kayong mga katulong? Bago pa makasagot si Sarah, mabilis na sumingit si Doña Consolacion. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa balikat ni Sarah na parang isang mapagmahal na ina. Naku, Mrs. Gomez, alam mo naman itong si Sarah. Napakasipag na bata. Ayaw niyang ipaubaya sa iba ang pag-aasikaso sa mga bisita namin. Sabi ko nga sa kanya, magpahinga na siya. Pero sadyang mapilit ang aking manugang. Naramdaman ni Sarah ang mahigpit na baon ng mga kuko ng kanyang biyenan sa kanyang balikat. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Opo, Mrs. Gomez. Masaya po akong makitang nag-e-enjoy ang lahat. Ngunit ang lahat ng pasensya ni Sarah ay tila naubos ng madaling araw. Habang inilalagay niya ang isang baso ng mamahaling wine sa harap ni Doña Consolacion, ang kanyang kamay na nanginginig sa pagod ay bahagyang nawalan ng balanse. Ang mapulang likido ay tumapon sa maputing hapit na damit ng kanyang biyenan. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatuon sa kanila. Hindi nag-atubili si Doña Consolacion. Isang malutong na pagtama ng palad sa pisngi ni Sarah ang umalingaw-ngaw sa gitna ng sala. Ang sakit ay hindi lamang nanggaling sa pisikal na hampas, kundi sa matinding kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim, at ang lasa ng sarili niyang dugo ay naramdaman niya sa loob ng kanyang bibig. Wala kang silbi, sigaw ni Doña Consolacion. Wala na ang maskara ng kabaitan. Isang simpleng bagay lang, hindi mo pa magawa ng maayos? Napakabobo mo. Nanatiling nakayuko si Sarah. Ang bawat butil ng luha na gustong kumawala ay pinigil niya sa loob ng kanyang mga mata. Sa halip na sumigaw o tumakbo, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng kanyang biyenan. Sa harap ng lahat, isinagawa niya ang pagmamano. Isang tradisyonal na paggalang na ngayon ay tila isang matalim na pangungutya sa kalupitan ng matanda. Pasensya na po, Mama. Hayaan niyo po at lilinisin ko agad ang kalat. Mahinahong sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang bawat bisita ay napahinto. Tila hindi makapaniwala sa katatagan ng babaeng nasa harap nila. Pagkatapos ng eksenang yon, lumabas si Sarah sa hardin upang kumuha ng sariwang hangin. Ang dilim ng gabi ay tila isang yakap na nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kaligtasan. Ngunit sa ilalim ng malaking puno ng mangga, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Nandoon si Kevin, ang kanyang asawa, na may hawak na baso ng alak. At sa tabi niya ay isang babaeng nakasuot ng mapulang damit, si Clarissa. Ang mga kamay ni Kevin ay mahigpit na nakayakap sa bewang ni Clarissa, at ang kanilang mga tawa ay tila mga kutsilyong sumasaksak sa puso ni Sarah. Hayaan mo na ang babaeng iyon, Kevin. Masyado siyang boring. Kailan mo ba siya tuluyang ididiborsyo? Tanong ni Clarissa habang humihilig sa balikat ni Kevin. Hinalikan ni Kevin si Clarissa sa leeg. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na hinding-hindi niya ipinakita kay Sarah. Soon, baby. Kapag nakuha ko na ang kailangan ko sa kanya. Sa ngayon, hayaan muna nating magdusa ang reyna ng kusina sa loob ng bahay. Ang bawat salita ay tila isang pagbagsak ng langit sa ibabaw ni Sarah. Habang pinapanood niya ang pagtataksil ng asawa sa gitna ng selebrasyon ng kanilang pamilya, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat halakhak nila ay naging panggatong sa apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang itinayo nila. Gaano karaming kahihiyan ang kayang lunukin ng isang babae bago niya mapagtanto na
Ang tanging paraan para mabuhay ay ang sunugin ng tulay na nag-uugnay sa kanya sa mga taong pilit siyang pinapatay. Ang bawat ebidensya na hawak ko ay hindi lamang piraso ng papel, kundi mga patalim na unti-unting pumuputol sa huling hibla ng aking pag-asa sa lalaking minahal ko ng higit sa aking sarili. Ang gabi ay tila isang malalim na balon ng kalungkutan habang nakaupo si Sarah sa ilalim ng isang matandang puno sa likod ng simbahan ng Quiapo. Ang amoy ng kandila at sampagita ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, isang kapaligirang nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kapayapaan sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang buhay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang makapal na sobrang kulay kape, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa na mabawi ang kanyang ninakaw na dangal. Sarah, sigurado ka na ba rito? Kapag sinimulan nating ito, wala na itong balikan. Maaaring mas masakit pa ang malaman mo ang buong katotohanan kaysa sa nakikita mo ngayon. Ang boses ni Maya ay puno ng pag-aalala. Si Maya ay matalik na kaibigan ni Sarah mula pa noong kolehiyo at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang pribadong investigador. Siya ang tanging tao na tinakbuhan ni Sarah nang hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang krus na pinapasan. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Sarah. Maya, mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Mas pipiliin ko ang katotohanan kahit na parang binubuhusan ng asido ang aking puso. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang hukay na hinukay nila para sa akin. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang sobre at inilabas ang mga larawan. Ang tunog ng paglipat ng bawat litrato ay tila isang saksak sa pandinig ni Sarah. Sa bawat imahe, nakikita niya si Kevin at Clarissa sa loob ng isang hotel, sa isang marangyang restaurant, at ang pinakamasakit, sa loob mismo ng kondo na pinaghirapan ni Sarah na ipundar. Ang bawat halik at haplos na nakuna ng kamera ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa bawat magandang alaala na itinatago ni Sarah sa kanyang puso. Hindi lang yan, Sarah. Dagdag ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang malungkot na bulong sa gitna ng ingay ng lungsod. Nalaman ko rin na ang utang ni Kevin sa kasino ay hindi lang basta-basta. Isinangla na niya ang ilang bahagi ng lupain ng pamilya niyo nang wala kang kaalam-alam. At ang pinakamatindi, ang lagda mo sa ilang mga dokumento ay pineke nila ni Doña Consolacion. Naramdaman ni Sarah ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing tuyot ng tuyong dahon at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang matatalim na bubog. Ang betrayal na nararamdaman niya ay hindi lang tungkol sa ibang babae. Ito ay tungkol sa sistematikong pagwasak sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao, at sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Tulungan mo ako, Maya. Kailangan nating mahanap ang mahinang bahagi ng kanilang alyansa. Alam kong kahit ang mga demonyo ay mayroong kinatatakutan, sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang labaha. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lambing, ngayon ay naglalagablab sa apoy ng determinasyon. May nalaman ako, Sarah. Si Clarissa, hindi siya basta-basta simpan lang ni Kevin. Mayroon siyang itinatagong lihim na maaaring maging susi natin para mapabagsak ang pamilya ni Kevin. Ngunit mapanganib ito. Kailangan nating maging maingat. Babala ni Maya habang inililigpit ang mga dokumento. Tumayo si Sarah. Ang kanyang katawan na dati ay tila babagsak sa pagod, ngayon ay tila isang bakal na dumaan sa apoy. Ang kanyang bawat hakbang pabalik sa bahay ng kanyang mga biyenan ay tila isang martsa patungo sa isang digmaan. Alam niyang sa bawat ngiting ibibigay niya bukas kay Kevin, mayroong isang plano na handang sumabog sa harap nito. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, isang hindi pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ang tunog ng gulong sa kalsada ay tila isang babala na hindi siya nag-iisa sa dilim.
Nang marating niya ang pinto ng kanilang bahay, naramdaman ni Sarah ang isang matinding kaba. Isang itim na sobre ang nakasingit sa gilid ng pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang litrato ni Sarah habang kausap si Maya sa simbahan at sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa sa gitna ng gabi. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Isang maling galaw, Sarah, at hindi lang dangal mo ang mawawala sa'yo. Sino ang sumusunod sa kanya? Ang asawa niya ba? O ang mas malupit na ina nito? O meron pang mas malaking panganib na naghihintay sa kanya sa bawat sulok ng bahay na itinuturing niyang impyerno? Pirirmahan mo ang mga dokumentong ito, Sarah, kung ayaw mong kalimutan ko na asawa kita at ituring kitang isang estranghero na walang puwang sa pamamahay na ito habang buhay. Ang boses ni Kevin ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na talim na dahan-dahang idinidikit sa lalamunan ni Sarah. Inilapag ni Kevin ang isang makapal na tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng lamesa sa sala, mga dokumento para sa paglilipat ng pagmamay-ari ng condo unit ni Sarah sa pangalan ni Kevin. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng bumbilya, kasing puti ng isang telon na handang takpan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa sandaling iyon, si Sarah ay kasalukuyang nagtitimpla ng kape para kay Kevin. Iniisip na sa pamamagitan ng pagpapakitang tao ng pagiging isang masunuring asawa ay mapapatulog niya ang hinala nito. Ang usok mula sa mainit na tasa ay humahaplos sa kanyang mukha. Isang kunwari ay mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong atmosfera ng silid. Ang bawat ikot ng kutsara sa loob ng tasa ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila isang babala, isang paalala na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng mga matang puno ng kasakiman. Naramdaman ni Sarah ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang puso, na dati ay mabilis na tumitibok sa takot, ay tila huminto sa isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas, tila isang rebulto na unat-unting nagkakaroon ng lamat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang mainit na kape sa mukha ng lalaking nasa harap niya, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na kumakapit sa luhika. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Ang bawat emosyon ay dapat itago sa ilalim ng makapal na sapin ng kanyang maskara. Hon, para sa atin din naman ito. Biglang lumambot ang boses ni Kevin, isang pagbabago na mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Lumapit siya kay Sarah at hinawakan ang mga balikat nito. Ang kanyang mga kamay ay tila mga tanikalang bakal na bumabalot sa pagkatao ng babae. Alam mo namang gusto kong maging matatag ang pundasyon ng ating pamilya. Isang pagpapatunay lang ito na nagtitiwala ka sa akin bilang haligi ng tahanan. Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo ba kayang isakripisyo ang isang maliit na bagay para sa ating hinaharap? Ang gaslighting ni Kevin ay tila isang nakakalunod na ambon. Sinusubukan nitong buruhin ang katotohanan sa isipan ni Sarah, pilit na ipinapamukha na siya ang may mali, na siya ang walang tiwala, na siya ang sumisira sa kanilang pagsasama. Sa bawat salita ni Kevin, tila may isang anay na kumakain sa kanyang tiwala sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang mga larawan ni Kevin at Clarissa na nakita niya kagabi ay nagsisilbing isang mitya na nagpapanatili sa ningas ng kanyang galit. Kevin, kailangan ko munang basahin ang mga ito ng maayos. Alam mo namang pinaghirapan ko ito bago pa tayo nagkakilala. Mahinahong sagot ni Sarah. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang loob. Biglang nagbago ang anyo ni Kevin. Ang kaninang peking lambing ay napalitan ng isang madilim na aura. Hinablot niya ang panga ni Sarah. Pilit na pinapaharap ito sa kanya. Ang higpit ng kanyang hawak ay nagdudulot ng hapdi sa balat ni Sarah.
Isang pisikal na paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan sa loob ng bahay na yon. Wala ka nang dapat basahin. Ang tungkulin mo lang ay sumunod. Sigaw ni Kevin. Ang laway niya ay tumatalsik sa mukha ni Sarah. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Akala mo ba ay hindi ko alam na nakikipagkita ka sa mga tao sa labas para sirain kami ni Mama? Huwag mong subukan ng pasensya ko, Sarah. Baka makalimutan kong babae ka at ituring kitang isang kaaway na dapat durugin. Sa likod ni Kevin, lumabas si Doña Consolacion mula sa dilim ng pasilyo. May hawak na isang pluma. Ang kanyang niyang ngiti ay tila isang sumpa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang paghihirap ng kanyang manugang. Pirirmahan mo yan, Sarah, o siguraduhin naming hinding-hindi ka na makakaalis sa bahay na ito ng buo ang iyong pagkatao. Isipin mo ang iyong dangal. Isipin mo ang kahihiyan na idudulot nito sa pamilya mo kapag nalaman nilang pinalayas ka namin dahil sa iyong pagiging suwail. Naramdaman ni Sarah ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang bawat pader na itinayo niya ay tila gumuho sa ilalim ng bigat ng banta ng mag-ina. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok, nakakasakal at nakakaluha. Ang panulat na iniaabot ni Doña Consolacion ay tila isang patalim na handang kumuha ng kanyang huling hininga. Kinuha ni Sarah ang pen. Ang bawat tunog ng pag-click nito ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng pen sa papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Tumingin siya kay Kevin, umaasang makakita ng kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng isang halimaw na uhaw sa kapangyarihan. Habang ang dulo ng pen ay dumidikit na sa linya kung saan siya dapat pumirma, isang malakas na tunog ng pagkatok ang narinig mula sa labas ng pinto, isang marahas at dire-diretsong paghampas na tila nagpapatigil sa lahat ng galaw sa loob ng sala. Sino ang darating sa ganitong oras? Ito ba ang kanyang kaligtasan? O isa pang patibong na inihanda ng tadhana upang tuluyan siyang malunod sa kawalan? Ano ang mas matimbang? Ang takot na mamatay ang iyong dangal sa ilalim ng pluma? O ang takot na mabuhay sa ilalim ng anino ng mga taong handang pumatay sa iyong kaluluwa para lamang sa pera? Ang bawat marahas na paghampas sa kahoy na pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabasag sa katahimikan ng hating gabi, isang paalala na ang mga kasalanang itinago sa dilim ay laging humahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag. Ang mukha ni Kevin ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga dokumentong pilit niyang pinapapirmahan kay Sarah. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng bagsik, ngayon ay kakikitaan ng matinding takot. Binitawan niya ang panga ni Sarah at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa multo ng kanyang mga utang na ngayon ay kumakatok na sa kanilang pintuan. Kevin, buksan mo ang pintong ito. Alam naming nandyan ka. Hindi mo kami matataguan habang buhay. Ang boses mula sa labas ay magaralgal at puno ng pagbabanta. Sinabayan ng tunog ng nagkakalampagang bakal na tila mga kadenang naghahanap ng mabibiktima. Ang mga nagpapautang. Bulong ni Doña Consolacion, ang kanyang matapobreng anyo ay gumuho sa isang saglit. Ang kanyang mga labi ay nangangatog habang pilit na humahawak sa braso ni Kevin. Kevin, anong gagawin natin? Kapag nakapasok sila, kukunin nila ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan ng mag-ina, naramdaman ni Sarah ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang bawat segundo ng kanyang pagdurusa sa bahay na ito ay naging panggatong sa kanyang determinasyon na makaalis, habang ang mag-ina ay abala sa pagtatalo kung paano tatakasan ng mga tao sa labas. Dahan-dahang umatras si Sarah patungo sa dilim ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay kasing tahimik ng isang panaginip.
Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana sa kusina, isang amoy ng kalayaan na matagal na niyang hindi nalalasap. Mabilis siyang nagtungo sa ilalim ng lababo kung saan nakatago ang kanyang escape bag, isang maliit na backpack na naglalaman ng kanyang pasaporte, mga dokumentong nakuha niya mula sa bodega at ang perang iniligtas niya mula sa bangko. Nang makuha niya ang bag, mabilis siyang nagtungo sa likurang pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang mabigat na kamay ang humablot sa kanyang buhok. "Saan ka pupunta, Sarah? Akala mo ba ay papayagan kitang iwan kami sa gitna ng problemang ito?" Ang boses ni Kevin ay puno ng desperasyon at baliw na pagnanasa na kumapit sa huling bagay na sa tingin niya ay pag-aari niya. Napangiwi si Sarah sa sakit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kevin, ang mga matang dati niyang minahal, ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na butas na walang kaluluwa. "Bitawan mo ako, Kevin," mahinahong sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay may dalang awtoridad na hindi pa naririnig ni Kevin kailanman. "Hawak ko ang lahat ng recording ng pag-uusap niyo ni Clarissa. Hawak ko ang ebidensya ng pagpepeke niyo ng lagda ko. Kapag hindi mo ako hinayaang umalis, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy ninyong mag-ina bago pa man kayo maabutan ng mga nagpapautang sa labas." Ang higpit ng hawak ni Kevin ay unti-unting lumuwag. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla. Hindi niya akalain na ang basahan na itinuring niya ay may kakayahang maging isang matalim na espada na handang pumutol sa kanyang leeg. "Sarah, please, huwag mong gawin ito. Mag-usap tayo." Pagsusumamo ni Kevin, ang kanyang tinig ay tila isang asong nasusugatan. Hindi na siya nilingon ni Sarah. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at kahihiyang naranasan niya sa loob ng bahay na yon. Tumakbo siya patungo sa gate sa likod. Ang kanyang puso ay tumpak na sumasabay sa bilis ng kanyang mga hakbang. Ang putik sa kalsada ay tumatalsik sa kanyang damit. Ngunit hindi niya ito alintana. Sa dulo ng madilim na eskinita, isang sasakyang nakapatay ang ilaw, ang dahan-dahang bumukas ang pintuan. Si Maya. "Sakay, Sarah! Dali!" Sigaw ni Maya sa gitna ng ingay ng ulan. Sumakay si Sarah at mabilis na humarurot ang sasakyan palayo sa impyernong binuo ni na Kevin at Doña Consolacion. Habang tinitingnan ni Sarah ang lumiliit na anino ng subdivision sa side mirror, isang matinding bugso ng emosyon ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang halo ng saya, takot at pag-asa. Ngunit habang binubuksan ni Sarah ang kanyang bag upang tingnan ang mga dokumento, napansin niya ang isang bagay na hindi niya inilagay doon. Isang maliit na tracking device na nakadikit sa loob ng zipper. Ang pulang ilaw nito ay tila isang mata ng demonyo na kumukurap sa dilim. Sino ang naglagay nito? Si Kevin ba? O ang misteryosong tao na nagpapadala sa kanya ng mga banta? At gaano kalayo ang kaya niyang itakbo bago siya muling mahanap ng mga aninong ayaw siyang pakawalan? Akala ko ay iniwan ko na ang impyerno sa aking likuran, ngunit daladala ko pa rin pala ang anino ng aking pagkaalipin sa loob mismo ng aking bag. Ang boses ni Sarah ay parang isang mahinang bulong na agad nilamon ng ingay ng ulan sa labas ng maliit na apartment sa Sampaloc. Nakatitig siya sa pulang ilaw ng tracking device na nakapatong sa ibabaw ng lumang mesang kahoy. Ang bawat kurap ng ilaw na yon ay tila isang nakakaasar na tawa ni Kevin, isang paalala na kahit ilang kilometro na ang layo niya, ay nananatili pa rin siyang nakagapos sa isang hindi nakikitang tanikala. Dahan-dahan siyang naupo sa isang kupas na silya, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog pa rin mula sa adrenaline ng kanyang pagtakas. Ang apartment na nakuha ni Maya para sa kanya ay maliit. May amoy ng lumang kahoy at alikabok.
at ang pintura sa pader ay unti-unting natituklap. Malayo ito sa karangyaan ng bahay ni na Doña Consolacion, ngunit sa bawat hininga ni Sarah, nararamdaman niya ang tamis ng hangin na walang halong panlalait. Kumuha siya ng isang basong tubig, ngunit nang tangkain niyang uminom, napansin niya ang sariling refleksyon sa baso. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa ilalim, pagod at puno ng takot. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang mga kamay, dahilan upang ang tubig sa loob ng baso ay lumikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa kaguluhan ng kanyang isipan. Ligtas ka na rito, Sarah. Hindi ka nila mahahanap agad. Pagpapakalma ni Maya habang inilalapag ang isang mainit na kumot sa balikat ng kaibigan. Ang haplos ng kumot ay tila isang marahang yakap na unti-unting nagpapababa sa tensyon sa kanyang dibdib. Paano kung nahanap na nila ako, Maya? Ang tracker na ito? Paano kung kanina pa nila alam kung nasaan ako? Ang boses ni Sarah ay puno ng paranoia. Ang bawat kalasing ng mga kagamitan sa labas, ang bawat ugong ng sasakyan na dumadaan sa kalsada, ay tila isang hudyat ng pagdating ni Kevin. Huminga ng malalim si Sarah at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim, muling bumalik sa kanya ang imahe ng kanyang sarili na naglilinis ng sahig habang pinapanood ni na Kevin at Clarissa. Ang sakit ng sampal ni Doña Consolacion ay tila nanunuot pa rin sa kanyang pisngi. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pag-usbong ng isang bagong damdamin, isang matinding determinasyon na hinding-hindi na siya babalik sa pagiging isang basahan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay lumilikha ng mga mahahabang anino sa bawat sulok. Kinuha niya ang tracking device at buong lakas na itinapon ito sa isang dumaraang truck ng basura sa ibaba. Pinanood niya ang pulang ilaw hanggang sa mawala ito sa dilim, kasama ng lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Nang bumalik siya sa loob, nakita niya ang kanyang sarili sa maliit na salamin sa banyong may lamat. Kinuha niya ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Sa bawat hagod ng suklay, tila tinatanggal niya ang mga bakas ng kamay ni Kevin na humablot sa kanya kanina. Ang kanyang muka ay seryoso, walang luha, kundi isang malamig na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong laban. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapatatag sa kanyang desisyon. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang babaeng lalaban para sa kanyang buhay. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, sinubukan ni Sarah na matulog sa manipis na kutsyon. Ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gripo sa labas. Ngunit sa gitna ng kanyang mababaw na pagkakaidlip, isang tunog ang nagpadilat sa kanyang mga mata. Ang bawat malakas at sunod-sunod na paghampas ng kamao sa kanilang kahoy na pinto ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Hindi ito ang kumatok na nagtatanong. Ito ay ang kumatok na nanginghingi ng pag-aari. Sarah, alam kong nandyan ka. Buksan mo ito kung ayaw mong wasakin ko ang pintong ito. Ang boses ay hindi kay Kevin. Ito ay mas matanda, mas magaralgal, at puno ng puot. Sino ang nahanap siya ng ganito kabilis? At paano niya haharapin ang galit na tila hindi titigil hanggat hindi siya muling naibabalik sa ilalim ng talampakan ng mga taong binuo ang kanyang impyerno? Walang mas masakit pa sa saksak na nanggagaling sa sarili mong dugo. Sa taong inaasahan mong magiging kuta mo sa gitna ng digmaan, ngunit siya pa ang magtutulak sa iyo, pabalik sa apoy ng iyong pagdurusa. Ang boses ni Aling Maria, ang ina ni Sarah, ay nangangatog hindi dahil sa takot para sa kaligtasan ng anak, kundi dahil sa matinding hiya na tila lumalamon sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng maliit na apartment ni Sarah. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak
sa kanyang lumang pitaka at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Sarah. Sarah, anak, maawa ka sa amin ng tatay mo. Isipin mo ang sasabihin ng mga kapitbahay sa atin sa probinsya. 1 linggo pa lang kayong kasal ni Kevin, tapos iniwan mo na agad. Ano na lang ang magiging mukha namin sa harap ng mga tao? Ang boses ni Aling Maria ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat sakripisyong ginawa ni Sarah sa loob ng bahay ni na Kevin. Naramdaman ni Sarah ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang ina na dapat ay yumakap sa kanya sa gitna ng kanyang pagkawasak ay siya pang nagpapaalala sa kanya ng hiya. Isang salita na tila mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Ang bawat salita ni Aling Maria ay tila isang bigat na idinaragdag sa krus na pilit na niyang ibinababa. Ma, hindi niyo po alam ang ginawa nila sa akin. Itinuring nila akong katulong, ninakawan nila ako, at may ibang babae si Kevin. Ang sigaw ni Sarah ay nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan. Tanging isang mahinang hikbi ang nakalabas. Ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog, mahapdi at nakakasakal. Lahat ng mag-asawa ay dumadaan sa ganyan, Sarah. Magtiis ka. Utang na loob natin sa pamilya ni Kevin ang lahat ng tulong na ibinigay nila noong nagkasakit ang tatay mo. Huwag kang maging suwail. Dagdag ni Aling Maria. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpabalik kay Sarah sa kadiliman. Ngunit sa halip na sumuko, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa puso ni Sarah. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging kristal na nagpatigas sa kanyang loob. Hindi na siya ang babaeng dumedepende sa pag-aproba ng iba. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagtungo si Sarah sa opisina ni Attorney Ramos. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng opisina ay tila isang martsya patungo sa kanyang kalayaan. Ang baybay ng aircon sa loob ng silid ay tila nagpapatatag sa kanyang bawat hininga. Handa ka na ba, Sarah? Ang annulment ay isang mahabang proseso. Kakailanganin natin ng matinding ebidensya ng psychological incapacity at bawal na pakikipag-ugnayan ni Kevin. Seryosong sabi ni Attorney Ramos habang sinusuri ang mga larawan at recording na nakuha ni Sarah. Handa na po ako, Attorney. Hindi ko nahahayaang may humawak pa sa aking panga at sabihan akong wala akong silbi. Ang buhay ko ay sa akin at walang sino man ang may karapatang magnakaw niyon muli. Ang boses ni Sarah ay hindi na nanginginig. Ang bawat salita niya ay tila isang panata na nakaukit sa hangin. Samantala, sa marangyang sala ni na Kevin, isang kaguluhan ang nagaganap. Ang tunog ng pagbagsak ng isang basong kristal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay nang iabot ng isang sheriff ang subpoena para kay Doña Consolacion at Kevin. Ano ito? Isang kaso? Ang lakas ng loob ng babaeng yan. Sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa galit. Ang kanyang bawat paghinga ay tila naglalabas ng usok ng puot habang binabasa ang utos ng korte na nagbabawal sa kanila na lumapit kay Sarah. Ngunit sa gitna ng galit ng kanyang biyenan, isang hindi inaasahang balita ang dumating kay Sarah mula sa kanyang probinsya. Isang tawag mula sa isang lihim na kaibigan na nagsabing ang kanyang ina ay nakipagkita kay Kevin sa isang madilim na sulok ng palengke. Ang bawat detalye ng balitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang dibdib. Ang kanyang sariling ina, ang babaeng nagluwal sa kanya, ay kasalukuyang nakikipagsabwatan sa lalaking sumira sa kanyang buhay kapalit ng isang makapal na sobre ng pera. Gaano kalalim ang sugat na kayang itanim ng isang magulang sa puso ng kanyang sariling anak para lamang sa pansamantalang ginhawa at pag-iwas sa pansamantalang kahihiyan. Sa mundo ng mga sinungaling, ang pinakamatibay na tulay na nag-uugnay sa dalawang kaluluwa ay hindi ang pag-ibig, kundi ang magkaparehong pilat,
na iniwan ng isang lalaking pareho nilang inakala na kanilang tagapagligtas. Ang paligid sa loob ng maliit at tagong coffee shop ay nababalot ng amoy ng matapang na kape at init ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Ngunit ang bawat hininga sa loob ng silid ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Nakaupo si Sarah sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mainit na tasa. Pinagmamasdan ng babaeng nasa harap niya, si Clarissa. Ang babaeng naging anino sa likod ng bawat pasakit na naranasan ni Sarah. Ang pangalang nagdulot ng matinding pagkadurog sa kanyang tiwala. Ngunit habang tinititigan niya ito, nang malapitan, wala siyang nakitang halimaw. Ang nakita niya ay isang babaeng may malalalim at maitim na paligid ng mata. Ang mga labi ay nanginginig at ang postura ay tila isang dahon na handang liparin ng hangin. Hindi ko alam. Nakasal na siya sa'yo nung una kaming magkita. Sarah, nang malaman ko, sinusubukan ko ng lumayo. Ngunit nagbanta siya. Sinabi niyang ipapakalat niya ang mga pribadong larawan ko kung iiwan ko siya. Ang boses ni Clarissa ay basag at puno ng pagmamakaawa. Ang bawat salita niya ay tila pag-amin ng isang bilanggo na naghahanap ng kaligtasan. Naramdaman ni Sarah ang pagtigas ng kanyang panga. Ang galit na matagal na niyang inipon para sa babaeng ito ay biglang nagbago ng anyo. Ang lalaking sumira sa kanyang dangal sa mismong gabi ng kanyang kasal ay ang parehong lalaking ginamit ang takot at kahihiyan upang kontrolin ang isa pang babae. Si Kevin ay hindi lang basta taksil. Siya ay isang mangangaso na nabubuhay sa pagdurog ng mga kababaihan. Clarissa, kailangan ko ang testimonya mo sa korte. Ang mga pagbabanta niya, ang mga utang niya sa kasino, kailangan nating ilantad ang lahat. Ito ang tanging paraan para pareho tayong makalaya. Mahinahon, ngunit seryosong sabi ni Sarah. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang voice recorder, ang tanging sandatang hawak niya upang mapatumba ang higanteng humahadlang sa kanilang kapayapaan. Tumingin si Clarissa sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding paranoia. Bawat paggalaw ng mga tao sa loob ng coffee shop ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Paano kung patayin niya ako, Sarah? Ang pamilya niya, si Doña Consolacion. May mga koneksyon sila. Hindi tayo mananalo laban sa kanila. Bago pa man makasagot si Sarah, isang malamig at kilabot na boses ang umalingaw-ngaw sa kanilang likuran. Ang boses na yun ay hindi nagmula sa panaginip, kundi mula sa pinakamasamang bangungot ng kanilang buhay. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Nagpaplano ba kayo ng pag-aaklas nang hindi ako kasama? Si Kevin. Nakatayo siya ilang metro mula sa kanilang mesa. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing perpekto ng dati. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ang kanyang ngiti ay tila isang babala ng paparating na karahasan. Ang bawat hakbang niya palapit sa kanila ay tila isang mabigat na banta na humihiwa sa hangin. Naramdaman ni Sarah ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya umatras. Tumayo siya, hinarap si Kevin. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang takot. Umalis ka na, Kevin. May protection order ako laban sa'yo. Isang hakbang pa at ipapaaresto kita. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Kevin. Mabilis niyang hinablot ang braso ni Clarissa, dahilan upang mapasinghap ito sa sakit. Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa akin ng ganun-ganun lang? Kayo ang nag-umpisa ng apoy na ito at sisiguraduhin kong kayo rin ang masusunog dito. Lalo ka na, Sarah. Ang lahat ng pinaghirapan mo, isasama ko sa hukay. Ang hawak ni Kevin kay Clarissa ay patuloy na humihigpit. Ang bawat pagmamakaawa ng babae ay tila nagbibigay ng panggatong sa pagkabaliw ni Kevin. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng matinding galit sa puso ni Sarah. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari, ngunit hindi niya hahayaang muling manalo ang lalaking ito. Dahan-dahang idinulas ni Sarah ang kanyang kamay
sa loob ng kanyang bag at hinawakan ang isang bote ng paminta spray na binigay ni Maya. Ang bawat segundo ay tila isang matinding pabilisan ng hininga at pagdedesisyon. Gaano kalayo ang kaya mong gawin upang protektahan ang iyong sarili at ang isang taong minsan mong tinuring na kaaway. Sa harap ng isang demonyong handang kumitil ng buhay para sa kanyang sariling tagumpay. Sa loob ng 4 na sulok ng kwartong ito, ang batas ay hindi bulag, ngunit ang katarungan ay nakadepende sa kung gaano kakatapang upang isigaw ang katotohanan laban sa mga kasinungalingang itinayo mula sa ginto at impluwensya. Ang malamig na simoy ng aircon sa loob ng sala ng korte ay tila hindi sapat upang palamigin ang nagngangalit na tensyon. Nakaupo si Sarah sa tabi ni Attorney Ramos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasiklop sa kanyang kandungan. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at itim na slacks, isang imahe ng kalinisan at katatagan, malayo sa basahang anyo na pilit ipinabihis sa kanya ni Kevin. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Kevin at Doña Consolacion kasama ang kanilang mamahaling abogado. Ang matalim na tingin ni Doña Consolacion ay tila isang palasong pilit na tumatago sa balat ni Sarah. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiiwas ang kanyang mga mata. Sinuklian niya ang tingin ng biyena ng isang malamig at blangkong ekspresyon, isang tahimik na babala na ang bawat luha na iniluha niya noon ay naging sandatang handang sumugat ngayon. Your Honor, panimula ng abogado ni Kevin, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang isang makinis na kampana na nagbabadya ng kasinungalingan. Ang aking kliyente, si Mr. Kevin Del Rosario, ay biktima ng isang emosyonal na di matatag na asawa. Ang mga alegasyon ni Mrs. Sara Del Rosario ay pawang gawa-gawa lamang upang pagtakpan ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan na gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang asawa at upang makuha ang buong kontrol sa kanilang mga ari-arian. Ang bawat salitang yon ay tila isang lason na dahan-dahang ikinakalat sa hangin ng korte. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak tulad ng inaasahan ng kampo ni Kevin, na natiling kalmado si Sarah. Ang bawat paghihirap, ang bawat sampal, at ang bawat panlalait na tinanggap niya sa kamay ng mga ito ay naghanda sa kanya para sa eksaktong sandaling ito. Nang tawagin si Sarah sa witness stand, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Nang tanungin siya ni Attorney Ramos tungkol sa kanyang karanasan, hindi siya nagsimula sa pag-iyak. Sa halip, nagsimula siya sa paglalahad ng mga paktong pinansyal, ang kanyang sahod, ang perang ninakaw mula sa kanyang account, at ang malaking utang na ipinilit na ipasan sa kanya ni Kevin. Hindi ko po itinatanggi na ang kasal ay isang sagradong institusyon, Your Honor. Ngunit paano mo igagalang ang isang institusyon na ginawang bitag upang nakawan ang isang tao ng kanyang kinabukasan at pagkatao? Mahinahong saad ni Sarah. Kasunod nito, inilabas ni Attorney Ramos ang mga bank statements at ang mga dokumentong nagpapatunay ng pamimeke ni Kevin ng pirma ni Sarah. Ang ngiti sa mukha ni Kevin ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang maputlang anyo ng pangamba. Ngunit ang huling atake ni Sarah ay ang tuluyang sumira sa depensa ng kanyang asawa. Bumukas ang malaking pinto ng korte. Ang bawat ulo ay napalingon. Nakatayo doon si Clarissa. Ang kanyang mukha ay may mga pasapa. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang bawat hakbang niya papasok sa silid ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Kevin. Nang marinig ng hukom ang testimonya ni Clarissa tungkol sa banta sa kanyang buhay at ang pananakot ni Kevin sa kanila ni Sarah, ang buong korte ay nabalot ng katahimikan. Ang pader ng kasinungalingan na maingat na binuo ni Doña Consolacion ay unti-unting gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Nang ipahayag ng hukom ang desisyon na pinapaboran si Sarah sa kaso ng annulment at pagbawi ng mga ari-arian at iniutos ang agarang pag-iimbestiga
Sa mga kasong kriminal laban kay Kevin, isang malakas na pagdadabog ang narinig mula kay Doña Consolacion. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang naging reaksyon ni Kevin. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw tila mga ahas na handang manuklaw. Bigla siyang tumayo, inalis ang harang sa kanyang harapan at buong lakas na tumakbo papunta sa direksyon ni Sarah. Ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom, handang dumapo sa mukha ng babaeng sumira sa kanyang ego at naghubad ng kanyang mga kasalanan sa harap ng mundo. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw na parang isang halimaw na nakawala mula sa hawla. Sa pagitan ng katarungan na nakuha mo sa papel at ang panganib na papalapit sa iyong mukha, gaano kabilis ang huling sandali bago muling magtagpo ang iyong takot at kalayaan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat mula sa langit. Minsan, ito ay ang tahimik na pagbagsak ng mga pader na gawa sa kasinungalingan, na unti-unting gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Bago pa man makalapit si Kevin upang idapo ang kanyang kamao sa mukha ni Sarah, mabilis na humarang ang mga gwardiya ng korte. Ang bigat ng katawan ni Kevin na bumagsak sa makintab na sahig ay lumikha ng isang malagim na alingaw-ngaw. Isang tunog na naghudyat ng tuluyang pagkasira ng kanyang kahambugan. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit ang kanyang lakas ay walang laban sa mga kamay ng batas na mahigpit na pumigil sa kanya. Ang lamig ng posas na itinali sa kanyang mga pulso ay ang huling palamuting isusuot niya bilang isang malayang tao. Habang hinihila siya palabas ng silid, lumingon si Kevin kay Sarah. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit isang patak ng awa mula sa babaeng tinawag niyang basahan. Ngunit ang tanging isinukli ni Sarah ay isang kalmadong pagtingin. Isang tingin na naglalaman ng libu-libong salita na nagsasabing, hindi na siya ang biktima. Makalipas ang ilang araw, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag at walang awang tumama sa malaking gate ng mansyon ni na Doña Consolacion. Ang paligid na dating saksi sa mga mararangyang party at pagpapakitang tao ay napuno ng mga kinatawan ng bangko at mga pulis. Ang mga mamahaling muebles, mga antigo at ang malaking telebisyon na palaging pinapanood ng matanda ay walang awang inilabas sa kalsada. Nakatayo si Doña Consolacion sa labas ng kanyang gate. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay lukot, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sumisigaw siya at nagmamakaawa sa mga sheriff, pilit na ginagamit ang kanyang pangalan, ngunit walang nakikinig. Ang mga kapitbahay na dati niyang hinahamak ay nakamasid lamang mula sa malayo, nagbubulungan. Ang salitang hiya na palagi niyang ginagamit bilang sandata upang ikulong si Sarah ay siya na ngayong kumot na nakabalot sa kanyang pagkatao. Unti-unti siyang sinasakal sa harap ng publiko. Sa kabilang dako ng syudad, dahan-dahang binuksan ni Sarah ang pinto ng kanyang condo unit. Ang hangin sa loob ay mainit at matagal na nakulob, ngunit para kay Sarah, ito ang pinakasariwang hangin na kanyang nalanghap sa loob ng mahabang panahon. Wala na ang amoy ng sigarilyo ni Kevin, wala na ang bakas ng mga mapanlait na hakbang ng kanyang biyenan. Ang bawat sulok ng bahay ay pag-aari na niya muli. Naglakad siya patungo sa kwarto at binuksan ang lumang aparador. Doon, nakasabit pa rin ang kanyang wedding gown. Ang telang naging saksi sa pagkawasak ng kanyang mga pangarap. Kinuha niya ito, ramdam ang bigat ng bawat perlas at puntas na nakakabit dito. Dinala niya ang damit sa isang malaking bakal na lalagyan sa bakanteng lote sa likod ng kanilang gusali. Sa ilalim ng kahel na kalangitan ng hapon, nagsindi siya ng posporo. Dahan-dahan niyang inihulog ang maliit na apoy sa ibabaw ng telang sutla. Ang bawat pagdila ng apoy sa puting tela ay tila isang ritual ng paglilinis. Pinanood ni Sarah kung paano unti-unting naging abo ang damit na minsan niyang itinuring na simbolo
ng walang hanggang pag-ibig. Ang init ng apoy ay humaplos sa kanyang pisngi, hindi upang manakit, kundi upang magbigay ng init sa kanyang nanlamig na kaluluwa. Isang tunay at dalisay na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi, isang naong ngiti na hindi na kailangang itago sa likod ng isang maskara. Habang hinihipa ng hangin ang mga natitirang abo palayo sa kanyang paanan, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Sarah. Siya ay malaya na. Wala ng mga tanikala, wala ng mga lihim, at wala ng mga basahan. Ngunit habang tinititigan niya ang papalubog na araw, isang katanungan ang marahang pumasok sa kanyang isipan. Isang paalala na ang pagtatapos ng isang bagyo ay simula pa lamang ng pagtatanim ng bagong binhi. Paano mo bubuuin muli ang isang pusong naging abo? At sino ang magbibigay ng bagong kahulugan sa mga salitang pag-ibig at pagtitiwala sa oras na handa ka nang buksan itong muli? 5 taon na ang lumipas mula nang maging abo ang isang pangarap. Ngunit mula sa mga abong yon ay umusbong ang isang babaeng hindi na kailanman yuyuko sa sinuman. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking salamin ng opisina ni Sarah. Ang liwanag ay humahaplos sa mga sertipiko at parangal na nakasabit sa pader, hindi na lamang bilang isang magaling na financial analyst, kundi bilang tagapagtatag ng isang pundasyon na nagbibigay ng libreng legal at pinansyal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Ang bawat ngiti sa kanyang labi ngayon ay hindi na isang maskara na pilit isinusuot upang magtago ng takot, kundi isang purong refleksyon ng kapayapaang matagal niyang ipinaglaban at tuluyang nakamit. Nakatayo si Sarah sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang mabilis na galaw ng syudad sa ibaba. Ang kanyang puso ay kasing payapa ng isang malinaw na lawa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nalaman niya mula sa mga balita na si Kevin ay nananatili pa rin sa likod ng malamig na rehas ng kulungan dahil sa patong-patong na kaso ng estafa at panloloko. Samantala, si Doña Consolacion ay nakatira na lamang sa isang masikip at inabandonang apartment. Iniwan ng mga kamag-anak na dati ay nakikinabang sa kanyang nakaw na yaman. Napatawad na ba niya sila? Ang sagot ay nakaukit sa kanyang kalmadong paghinga. Ang pagpapatawad ni Sarah ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa kanilang mga ginawa. At lalong hindi ito pagbubukas muli ng pinto para sa kanila. Pinatawad niya ang mga ito upang putulin ang huling kadenang nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Binitawan niya ang galit, hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat si Sarah na mabuhay ng walang dalang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagpapatawad ay ang kanyang pinal na kalayaan. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Anton. Hindi ang lalaking sumisigaw upang mag-utos, kundi isang lalaking naghihintay ng may buong paggalang. Isang simpleng lalaki na nakilala niya sa isa sa kanyang mga charity event, na nagpakita sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisira, kundi nagpapabuo. Lumapit si Anton at marahang hinawakan ng kamay ni Sarah. Ang init ng kanyang palad ay nagbibigay ng kapanatagan, isang tahimik na pangako ng pagsuporta at pagkakapantay-pantay. Wala silang singsing na nagtatali sa isa't isa, ngunit meron silang respeto na mas matibay pa sa anumang piraso ng ginto. Bago sila lumabas upang harapin ang isang panibagong araw, sumulyap muli si Sarah sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang basahan sa ibabaw ng dambana ay isa na lamang malayong kwento para sa bawat kababaihang makakarinig ng kanyang naging laban. Nag-iwan si Sarah ng isang malinaw na mensahe. Ang halaga ng isang babae ay hindi kailanman masusukat sa apelyidong idinurugtong sa kanyang pangalan pagkatapos ng kasal. Hindi ito nakasalalay sa dami ng sakripisyong kaya niyang tiisin sa ngalan ng hiya o tradisyon. Ang tunay na dangal ay ang pag-alam sa iyong sariling halaga
ang kakayahang tumayo sa sariling mga paa, at ang walang katumbas na katapangang talikuran ang anumang altar kung saan ang iyong pagkatao ay itinuturing na lamang na isang basahan.